Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, October 4 na po 2025, ligtas na po sa banta ng Bagyong Paulo ang malaking bahagi ng Luzon. Ito'y papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw din po ng Sabado. Titignan po natin kung may panibagong banta ng bagyo ang susunod pagkatapos itong Bagyong Paulo. Maapektuhan pa rin ang trough or extension ng hangin ng Bagyong Paulo ang ilang bahagi po o kanlurang bahagi ng Luzon. So bago natin yan ipagpatuloy, ako'y makikiusap muna ho na i-like nyo yung video natin na ito. Etong update natin para ho sa pagtaas ng engagement at views natin para makaabot po sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. So sa huling pagtatala po natin, alas 2 ng madaling araw ngayong Sabado ho, ay ang lokasyon po ng Bagyong Paulo, 260 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. At pagdating naman po mamayang hapon, ngayong Sabado din po, alas 2 po yan, ay lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung ibang mga kababayan natin masaya na kasi lalabas na daw po ang bagyo. Ang lokasyon niya ay 555 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. At pagdating naman po ng Linggo, ng alas 2 ng madaling araw, 910 kilometers west of extreme northern Luzon ang kanyang magiging lokasyon. Nasa labas pa rin niya ng PAR. Pagdating po ng Sabado o Linggo po ng alas 2 ng hapon, 1,175 kilometers west of extreme northern Luzon ang lokasyon ng Bagyong Paulo. So habang tumatagal, paglipas sa mga oras, mas lumalayo po ang lokasyon ng Bagyong Paulo. Paglabas po kasi niyan sa PAR ngayong alas 2 po ng hapon, may chance ulit ito na maging typhoon category pero nasa labas naman na ng ating Philippine Area of Responsibility. So wag na tayo masyadong mangamba. Ligtas na po sa banta ng Bagyong Paulo ang malaking bahagi ng Luzon. Alam nyo, i-explain ko sa inyo mabuti na dapat ganito ang lagi natin gawin, maghanda. Hindi ganoong napinsala ang malaking bahagi ng North Luzon, lalo na nung naglandfall po ang Bagyong Paulo sa Isabela at Aurora. Yung impact niyan humina dahil po sa mga kabundukan na tinamaan ng trough o yung tinatawag natin na spiral clouds o yung lakas ng hangin ng Bagyong Paulo sa mga lugar po na kanyang tinamaan. Isipin ninyo, from typhoon naging severe tropical storm category siya. So ngayon mga kaibigan ko, mga kababayan, ay titignan muna natin kung may panibagong banta po ba ng bagyo ang susunod, nakasunod ng Bagyong Paulo. Usually ganyan naman talaga pag may palabas na bagyo, lagi nating inaalam kung may mga susunod kasi para mas mapaghandaan at maging alerto po yung mga kababayan natin. So huwag kayong magsawa o mainis kung sasabihin natin na bakit may panibago na naman hindi pa nga nakakalabas yung isa. Yun kasi yung nasa forecast. So ngayon, sa inilabas po na tropical cyclone threat potential ng Pag-asa, meron po tayong tinatawag dito, meron tayong bulletin week 1 at week 2. Sa week 1 natin ay nagsimula pa kahapon, October 3 hanggang October 9 yan. Sa bulletin board natin, may panibago po tayong low pressure area na namo-monitor dyan po sa may silangan po ng Luzon. At ito naman ay nasa low chance na maging isang ganap po na bagyo o tropical depression. So, hindi pa rin natin ito dapat baliwalain dahil nga po, pag ito'y nakapasok sa Philippine Area of Responsibility, maraming mga chances na ito'y maging bagyo or maging high risk na bagyo mga kaibigan. Pagdating naman natin sa week 2, October 10 hanggang October 16, ay may panibagong low pressure area din tayo na nakikita. Pero parehas naman po yan na sa low chance na maging isang ganap po na bagyo o tropical depression. Sa ngayon ay makakaranas po tayo ng magandang panahon pagdating pa po mga kaibigan, mga kababayan ng Linggo po ng umaga hanggang sa mga susunod na mga araw, Lunes, Martes, Miyerkules. Hanggang wala pang panibagong banta po ng sama ng panahon. So ipapakita kong mabuti sa inyo yung pagkilos at paggalaw po ng Bagyong Paulo para din mapanatag yung mga kababayan natin lalo na dyan sa kanlurang bahagi ho ng Luzon. Kasi habang papalabas po o lalabas ng PAR ang Bagyong Paulo, mag-iiwan pa rin niya ng epekto o yung trough extension ng kanyang hangin ay makaka-apekto pa rin sa kanlurang bahagi ng Luzon. So ito po, tignan natin mabuti. Yung paggalaw po ngayon ng Bagyong Paulo, kung makikita nyo, ito ay consistent pa rin sa pag-ikot niya. At ito ay talagang sa ngayon, masasabi natin na parang talagang hindi siya nagbabago ng pagkilos. Nasa tinatawag natin na severe tropical storm category ito.
pa-northwestward ang kilos at magiging typhoon category ulit paglabas po ng Philippine Area of Responsibility ngayong alas 2 po ng hapon ng Sabado. So kung mapapansin nyo yung sinasabi natin kanina na trap or extension ng hangin, yung mga spiral clouds na yan ang nakakaapekto or magbibigay ng epekto sa malaking bahagi pa rin po ng kanlurang Luzon. So meron po tayong tinatawag dito na forecast weather condition. Ito po yung mga lugar na maaapektuhan ng trap or extension o yung tinatawag din in short, no, para mas maintindihan natin yung buntot ng bagyo. So sa area ho ng Ilocos Region, ngayong araw po ng Sabado yan, sa may Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Benguet, ang weather condition po ngayong araw po ng Sabado ay yung tinatawag natin na stormy, mga isolated rain showers or thunderstorm dahil po yan sa trap or extension na lamang ng hangin ng bagyong Paulo. Posible pa rin po ang mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kung sakali ho magkaroon ng moderate to heavy rains anumang oras. Pero yung mga pag-uulan ay mararanasan natin lalo na bandang hapon ho at sa gabi. Ngayong umaga naman hanggang sa tanghali medyo magiging okay naman ang panahon pero yung pagsikat ng araw medyo hindi ganoon ka-consistent. So pagdating naman po sa area ng Cagayan Valley, sa Apayao, Zambales, sa may Tarlac, Nueva Ecija, sa may Pampanga, Bulacan, Aurora at Quezon, ang weather condition po dyan ay yung tinatawag natin na rains pa rin with gusty winds. Kasama na rin yung epekto ng mga isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa trap or extension ng hangin ng bagyong Paulo. So wag na kayong masyadong mangamba dahil yung extension na lamang ng hangin ng bagyong Paulo ang nakakaapekto sa kanluran po na bahagi ng Luzon. Pero itong pinakamata niya, yung pinakasentro, yung pinakamalakas na impact talaga nagbibigay yan talaga yung naninira, no? Yung pinakamata ng bagyo nakalabas na, no, or palabas na ngayong alas 2 ng hapon ng Sabado sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang mahalaga dito, nakatawid na ito sa kalupaan po ng North Luzon. Yun po ang ipagpasalamat natin. Samantalang sa area naman po ng Metro Manila, Mimaropa, dares po ng Calabarzon, kasama na ho dyan ang Bataan, patuloy pa rin ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil pa rin po yan sa trap or extension ng hangin ng bagyong Paulo. So possible impact pa rin ito ay pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko nabanggit, lalo na po dito sa may Luzon, sa may Visayas at sa may Mindanao ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan lalo na bandang hapon. At meron po tayong tinatawag kasi ng mga localized thunderstorm na nagpapaulan minsan ng isang bugsuan lalo na sa hapon na minsan tumatagal ito ng 1 oras, no? Yung pinakamatagal niya usually ay 2 oras pero madalas 1 oras lamang yun na itatagal kapag ganitong mga season. So tignan natin na mga kaibigan ko yung sinasabi natin na panibagong banta nga po ng sama ng panahon. Eto ho, no, kung makikita nyo sa ating live weather radar, may panibagong nabuo dito na cloud cluster. So ito yung pasok sa week 1 at week 2 po ng tropical cyclone threat potential natin. Ito yung sinasabi natin na posibleng magiging kasunod, no? And hopefully, pag-pray natin, i-rebuke natin na wag itong mabuo. Dahil nga po, hindi pa nakaka-recover ang mga kababayan natin sa North Luzon, sa Eastern Visayas, no? Actually, lahat, no? Luzon, Visayas at Mindanao, ang tindi ng epekto sa atin ngayon ng season na ito. Lalo itong October, no? Yung pagpasok ng October. So, ito pong panibagong cloud cluster o magiging banta ng low pressure area ay masyado pang malayo dito po sa ating kalupaan o sa Philippine Area of Responsibility. Pero dahil yung hangin talagang ang direction papunta o papalapit sa ating bansa, may tendency na bago yung kilos nito. Etong sama ng panahon na yan. So mas maganda na maging handa at maging alert na lamang tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Ngayon po kasi ay papalapit na yung tinatawag natin na amihan season or northeast monsoon. So 3 hangin na ang posibleng makaapekto sa ating bansa. Ang habagat dito sa may kanlurang bahagi, yung northeast monsoon dito po sa may taas at yung easterlies naman dito po sa may bandang silangan. So yung sinasabi natin mas maganda yung epekto na meron po tayo sa amihan. Dahil pag amihan, tuyot po yan, medyo malamig naman ang hangin na ibinibigay nito at malimit or madalang lamang yung mga bagyong mabubuo kapag meron po tayong tinatawag na amihan season or northeast monsoon.
So mas maganda na paghandaan natin. At may nagtanong sa akin kung kailan nga ba magsisimula ang hanging amihan o amihan season. Sa pagkatala po natin and sa forecast track natin, pagdating pa po yan ng November hanggang Marso, dyan po yan magsisimula. So itong October kasi nagbigay na ang pagkatala ng pagtatala ang Pag-asa na 2 hanggang 4 na bagyo ang ating i-monitor. So nakakaisa na tayo at yun nga po yung bagyong Paulo at meron pang 3 na posibilidad na mabuo. Hindi naman actually saktong 3 yan, pwedeng mas mababa, pwedeng mas mataas. Depende po sa magiging track or galaw po ng hangin dyan po sa may palibot ng ating bansa. So kaya nga po lagi natin binabantayan at minomonitor natin yung pagkilos po ng mga hangin, no? Lalo na po pag may nabubuong cloud cluster. Diyan naman kasi nagsisimula yan. Etong cloud cluster na ito, ipapaalala ko sa inyo na wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So maging panatag kayo at dapat ay maging manalangin tayo sa sitwasyon. Ang Luzon ho, kung napansin niyo, direkta din itong tinamaan ng bagyong Paulo, lalo na ang area ng Isabela at Aurora, ilang bahagi ng North Luzon na itaas pa nga ang signal number 4. Pero iba yung naging impact nung pagtama ng bagyong Opong dito sa Eastern Visayas. Talagang matindi yung hagupit. Hinagupit din naman ang North Luzon, mga kaibigan, pero talagang napaghandaan. So kahit sabihin natin na pinsala yung ibang mga kabahayan, hindi ganun katindi yung naging impact. Kasi marami pong kabundukan dyan sa may North Luzon at nakalabas po ng Philippine landmass natin ng bagyong Paulo na hindi nag-iwan ng matinding pinsala. Kung mayroong mga nawalan o sabihin natin namatay, hindi naman actually kagaya ng naibigay po na pinsala ng bagyong Opong dyan sa may Eastern Visayas. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo at pinapaalala kahit mainis kayo sa akin, yung mga reminders ko, kaya sa bandang dulo ko yan nilalagay para po mapaghandaan natin. At yung mga nakikinig sa akin, sa update natin, yung mga elders, talagang hinihimay-himay ko po sa inyo ng hanggang sa mas mababaw na paliwanag, no? Yung mas maiintindihan natin. Yung mga terminology na mga ibang pangalan o ibang mga terms hindi ko na ginagamit kasi hindi naman maunawaan yan. So tulad nito, yung sinasabi natin na paglakas muli ng bagyong Paulo, paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility, yung sinasabi ng iba malakas pa rin daw na bagyo. O malakas na bagyo pa rin kasi typhoon nga, pero nasa labas naman na ng ating Philippine Area of Responsibility. Alam nyo, kahit maging super typhoon pa tong bagyong Paulo, basta nasa labas na yan ng PAR, hindi na yan magkakaroon ng direkta o malakas na epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So ngayon, sa isang senaryo natin yung habagat, posibleng bumalik. Dahil nga po dito lumabas sa kanlurang bahagi ng Luzon, etong si bagyong Paulo o ang bagyong Paulo. So ang habagat, naka-monsoon break pa rin. Imo-monitor natin kung magkakaroon siya ng epekto or kung magkakaroon siya ulit ng paglakas or pag-develop ng hangin sa mga susunod na mga oras. So narito na yung mga paalala ko. Yan na naman tayo. Sasabihin na naman si Kuya, puro na naman paalala. Mamaya, sermon na naman yan. So hindi ho, no? Para ho ito sa atin at para mapaghandaan natin yung mga banta ng sama ho ng panahon. So unang-una, lagi ko sinasabi sa inyo, may bagyo man o wala, lagi ho kayong mag-antabay sa ating mga update. Sa aking mga ibinibigay, talagang gumigising ho ako ng madaling araw, maaga ho talaga. Para po makapag-deliver sa inyo ng pinaka-sariwang balita sa lagay ng ating panahon. Yung mga kababayan natin dyan, pag-play ng ating video, lapag lang dyan sa lamesa, pakinggan lang yung sinasabi ko, malaking bagay na ho yun dahil hinihimay-himay ko talaga. Pangalawang reminders ko at paalala sa inyo mga kaibigan ay mag-safety tayo o mag-imbak tayo ng pagkain kung ano lang yung kaya natin. Lalo na dito sa ilang bahagi ho ng Metro Manila, sa may Luzon, dyan sa may Visayas at sa Mindanao dahil kahit makalabas na ng PAR etong bagyong Paulo, possible pa rin ng epekto ng panibagong sama ng panahon. At pwede ang easterlies or habagat ang mabubuo, dalawa lamang dyan ang posibleng ulit ng magbigay ng sama ng panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. Kasama na bandang hapon ang mga localized thunderstorm. Ang pangatlo naman natin, lumikas pa rin po yung mga delikadong lugar, lalo na yung mga nakatira sa paanan ng bundok. Lagi kong sinasabi sa inyo, yung mga nakatira sa paanan ng bundok, umalis kayo dyan kapag mayroong banta po ng mga pag-uulan. Nakita nyo naman yung nangyaring biglang lindol, magnitude 6.9 sa Cebu.
Yung mga nakatira malapit sa paanan ng bundok, napaka-risky talaga niya, no, sa mga kalamidad, no, yung mga sakuna, yung sabihin natin bagyo, lindol, delikado po talaga. Lalo na yung mga nakatira malapit po sa mga ilog, sa mga baybayin, lagi kayong mag-monitor sa lagay ng panahon para alam nyo kung tataas ba ang tubig or kung dapat bang lumikas. So yung sinasabi ko, pag sinabi kong forced evacuation, lumipat na or lumikas na, mas maganda sundin ho ninyo. Mas maganda yung naka-safety na tayo, yung pamilya ho natin. At yung panglima, lagi kong sinasabi, i-check yung mga bahay na ginagamit natin, yung mga light materials yan, yung mga materials natin, mamaya hindi pala nakapako ng maayos sa mga bubong, kung kailan pa may bagyo, saka nyo papapakuan. So mas maganda na yung ginagawa natin ng mas maaga, hindi yung nandyan ang bagyo, saka nyo palang pupukin at i-check. Kung hindi pa yan iaangat ng bagyo, hindi nyo pa masasabing hindi talaga nakapako ng matindi o maayos. At eto pa mga kaibigan, maglinis po tayo ng ating kapaligiran. Umulan kahapon, lalo na sa Metro Manila, ilang bahagi ng Quezon City. Arami nagsasabi, ang hina lang daw ng pag-uulan dulot ng mga localized thunderstorm at trap ng bagyong Paulo, bigla nang bumaha. Ang dami hong basura tapos ang baho ng paligid, no? Yung delikado talaga yan, pwede tayong makakuha ng sakit dyan. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, linisin yung mga lugar natin, yung mga basura, segregate, wag kung saan-saan lang itatapon. Tapos kapag umulan, talagang makikita nyo, nakalutang ang mga basura. At eto, mga kaibigan ko, panghuli natin, no? Palagi ho nating ipanalangin sa Diyos ang sitwasyon ng ating bansa dahil kahit makalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Paulo, yung pinsalang naiwan niya, nandiyan pa rin. Lalo na po dito sa Eastern Visayas, nakakatapos lamang sa bagyong Opong at sa ilang bahagi ng Cebu, no? Yung lindol naman, matindi po ang nangyari. Tulad na ang sinasabi sa 1 Corinthians 10:13, pagsubok lamang yan. Walang pagsubok na hindi naranasan ng bawat isa sa atin. Bagkos, etong mga pagsubok na ito ay binibigay lamang sa atin ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng kalakasan para makaya natin yung mga pagsubok na yan. Hindi naman ibig sabihin na ibinigay sa atin yan, tayo na yung may pinakamatinding pagsubok. Lahat ho tayo nakakaranas. Iba-iba lamang po ng senaryo. So, napaka-short lamang ng ating Bible verse, no? Ito, tandaan nyo. 1 Corinthians 10:13 ho. So, ang sinasabi ho dyan, wala pang pagsubok na naranasan ng ibang tao na hindi naranasan nating lahat, no? Lahat ho tayo ay nakakaranas. Bagkos, pagdating ho ng pagsubok, ay bibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan para malagpasan iyon. Very clear ho yan mga kaibigan. So isiningit ko lamang dahil napakahalaga ng Bible verse natin, salita ng Diyos, kahit may mga bagyo. So ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update ho natin sa lagay ng ating panahon. And please, ako yung makikiusap ho na i-like nyo ang ating video at subscribe at i-hit ho ang notification bell. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.